Alam niyo po, magtataka kayo, tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondoc, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Happy Independence Day po sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil po baka sa sobrang excitement natin mamaya ay malimutan ko ang mga pagpapasalamat ko. Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Malaysia, sa inyong oras, sa inyong paghahanda ng damit, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin ngayong araw na ito para po tayo ay makapag-celebrate ng Independence Day celebration dito sa Kuala Lumpur. Marami sa inyo ang nagpalit ng day off, nag-absent, bigla na lang nawala sa trabaho. Meron din namang pinayagan ng kanilang mga employers. At marami ang binago ang schedule para lang tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko po yung pagbabago ng day off dahil kanina doon sa baba, pagdating ko ay meron tayong mga kababayan na nag-aantay. Picture na lang daw sana dahil hindi sila imbitado at hindi sila makaakyat dito sa taas. So sabi ko, wala namang problema. Ako nang bahala sa inyo. Picture tayo dito, akyat tayong lahat doon sa taas. Nasa likod po sila. At noong kami ay paakyat sa elevator, sabi po nung isang kababayan natin, Inday Sara, nagpalit ako ng day off para sa iyo. Kaya po, una po talaga ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat dahil nandito kayo. Pangalawang pagpapasalamat po ay para po sa Maisog, Kuala Lumpur at sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil po tinulungan nila kami, ang Office of the Vice President, na ma-organize po ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Maraming salamat sa inyo. Sigurado ako marami sa inyo ang wala pang tulog dahil sa paghahanda ng ating celebration ngayong araw na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa mga kasamahan ko po sa Office of the Vice President. Maliit lang po ang team namin, pero sila po yung kausap ng ating mga local organizers. Unang-una na po si Jaira. Jaira, led by Jaira. Hindi ko na pangalanan ng iba. Maraming salamat. Si Jaira din po, walang tulog. Galing pa yan sa Hague hanggang papunta sa Kuala Lumpur. Siya po yung kausap lagi ng mga parallel groups natin, ng mga OFWs natin at mga local organizers natin para mabuo po yung mga programa sa iba't ibang lugar sa mundo. Maraming salamat sa mga kasamahan ko. Ang susunod po na pagpapasalamat ay sa akin pong mga kasamahan. Una na po si Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, si Attorney J.V. Hinlo, si Dr. Marites Richard Mata, at si Attorney Jimmy Bondoc. At kasama niya po ang atin pong nagdadalang tao. Congratulations, Attorney Isabel.
na nagsasabi, hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Kaya nagpapasalamat din na po ako sa oras nila. Sariling gastos po yan sila lahat dito. Sinasabi po namin sa kanila, imbitado kayo sa Malaysia, pero wala po kaming panlibre sa inyo. Kaya gumastos kayo ng sarili ninyong pera. At alam nyo, sa totoo lang, dahil wala kaming sponsor sa aming pagkain, kanina, si Senator Amy at ako, nag-uusap kami o paano yung libre sa dinner sa mga bisita natin. Sabi niya, wala nang problema, fish head curry lang naman yan, ako na magbabayad yan. Tapos sabi niya sa akin, iba na yon kapag wagyu na ang usapan. Ganyan po, KKB po kami, pero pasalamat kami dahil nandito sila para sa inyo. Hindi po mangampanya, pero magsasabi po sila kung ano po ang kalagayan ng ating bansa. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay sa atin pong mga nag-opening remarks at nagbigay ng prayers. Maraming salamat po sa inyo. Basahin ko lang po mula sa ating programa. Si Ma'am Elizabeth Domingo de Guzman at si Rosela Vedua Orbeta. Maraming salamat. Alam niyo po kanina, naramdaman ko na Filipino event to kasi kumakanta na kayo at meron ng video okay sa harap Doon ko na medyo kinabahan na ako. Sabi ko, patay na ito. Kantahan na talaga ito. Tapos, kumanta na si Attorney Jimmy Bondok. Sabi ko, patay na to. Gumano na ako kay Senator Amy. Anong handa mo? Sabi niya, wala. Sabi ko, ako din naghanda ng kanta. Nung kumanta si Robin, sabi ko, wag na tayo kumanta, wag na. Mag-practice muna kami ni Doc Marites Mata, ha? Tapos babalikan namin kayo mamaya. Kabisaduhin ko muna yung kanyang moves. Kaya po tapos naramdaman ko po yung init ng inyong pag-welcome ba? Yung init ng inyong pagtanggap sa amin dito. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Kinabahan ako sa inyong kanta talaga kanina. Sabi ko, patay, wala akong handa. Noon po kinakanta yung You Raise Me Up. Ito po ay alam nating lahat kanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At lagi ko po yung naririnig. Sa sasakyan niya, sa bahay niya, pinapatugtog niya yan. At alam niyo po, kanina, medyo na-touch ako sa kanta. Dahil naalala ko siya. At syempre, malayo siya sa ating lahat. At alam niyo, naalala ko din siya sa mga turo niya sa akin kanina. Dahil medyo syempre na yung damdamin ko sa kanta, pero naalala ko lagi
sinasabi niya sa akin noong ako ay lumalaki, bawal umiyak. Mag-isip ka lang ng solusyon, always forward, bawal umiyak.